Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay narito upang sama-samang sumamba at purihin ang ating Diyos sa umagang ito. Ngayon naman po, inaanyayahan ko po ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Panginoong Diyos, kami nagpapakumbaba sa inyong harapan, humihingi ng kapatawaran sa aming mga nagawang kasalanan. Dakilang Diyos, patuloy mo kaming katagpuin sa babamagitan, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu Santo. Tunay nga po, Panginoon, na walang makahihigit sa buhay na ibinibigay mo sa amin, Lord God. Nawa, inaanyayahan namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu Santo na manguna sa araw na ito, Lord God. Tunay na napakabuti mo, na napakadakila mo, Panginoon. At patuloy ko rin po, Panginoong, panalangin na sa lahat ng gagamitin mo at tatayo sa unahan na ito, Panginoon, patuloy kong dalangin mula sa praise and worship, call to worship, Panginoon, call to offering, at magdadala, Panginoon, ng iyong mensahe. Itago niyo po sila sa inyong likuran. Ikaw lamang ang mabigyan ng kapurihan, kaluwalhatian at kadakilaan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ngayon naman po, sama-sama nating awitin ng mga awit ng papuri ang Diyos. Inaanyayahan ko na po ang praise and worship para pangunahan tayo ngayong umaga. Amen. Tayo po ay magsitayo at ating awitan ng ating Panginoon pagkat siya ay mabuti at karapat-dapat nating sambahin sa araw na ito. Hallelujah. I-ready po natin ang ating mga sarili sa oras na ito para itaas ang ngalan ng Panginoon sa kanyang kabutihan, kabanalan, at kahabagan sa lahat ng mga kasalanang nagagawa natin. Pero ang Panginoon, laging nandyan at lagi nating kasama. Amen? Amen. Sabi sa Psalm 147 verses 5 to 7, Great and mighty is the Lord, His wisdom cannot be measured. He raises the humble but crushes the wicked to the ground. Sing hymns of praise to the Lord, play music on the harp to our God. Amen. Hallelujah. Let us declare the Spirit of the Lord is great and mighty. Hallelujah. Praise God. Yes, Jesus. We worship you, Lord God. Hallelujah. Pwede po natin ipalakpak ang ating mga kamay para sa ating Diyos na buhay. Amen. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty in me. The Spirit of the Lord is great and mighty. The Spirit of the Lord is my victory. The Spirit of the Lord is great and mighty. Great and mighty in me. Greater. Greater is in me that is in the world. I am more than a conqueror.
He will crush the enemy and all the power of darkness underneath our feet, oh God. Hallelujah. Let's continue to worship the Lord. Let invite His Holy Spirit to come with us, to feel His presence. Hallelujah. Yes, Jesus, fall on us, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit, rain down. Hallelujah. Rain down. Oh, Comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Hallelujah. Rain down. Let your power fall. Let your voice be heard. Come and change our hearts as we stand on your words. Holy Spirit, rain down. Once again, let us sing. Holy Spirit, Spirit, rain
place, oh God. Come, Holy Spirit, here, right now. Jesus. Hallelujah. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate in my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Jesus. I love you, Holy Spirit, you captivate in my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I'll feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Once again, let us sing. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you captivate in my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Once again, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. Feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, we worship you, Jesus. We need your Holy Spirit. We cry out to you. Oh, I'm reaching your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I'll feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Once again, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I
I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. I worship you. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Let us clap our hands to Jesus. Hallelujah. We praise you, Lord. Lahat na ito, Panginoon, ay pinagkakaloob namin sa iyo lamang. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Maraming salamat po sa ating praise and worship na nanguna para sa ating pananambahan sa umagang ito. Ngayon naman po, tinatawag ko po si LJ Malang para po pakinggan natin ang salita ng Diyos. Hindi po tayo muling tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Buksan natin ang ating Biblia sa Acts 1 verse 8. Muli, Acts chapter 1 verse 8. Gawa Kabanata 1, talata 8. Sabi rito, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Sa English naman ay, but you will receive the power when the Holy Spirit comes on you. And you will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Maaari na po tayong umupo, pagpalain po ang salita ng Diyos. Ngayon naman po, makakapakinig tayo ng mensahe mula sa salita ng Diyos. Tinatawagan ko na po si Pastor Rafael Yamsuan Malang. Good morning everyone. Sa ating pong pag-uusapan sa umagang ito ay ito po ay pinamagatang The Promise of the Holy Spirit. At ito po ay tatagpuan natin kanina po sa ating binasang text sa Acts chapter 1 verse 8. Mga kapatid, sa ating pong pagsisimula, nais ko po kayong tanungin. Ano po ba yung pinakamahalagang pangako na natanggap ninyo? Napangako na ba kayo? Meron na bang nangako sa inyo? Ano ba yung pinakamahalagang pangako na sinabi sa inyo? Siguro iba sa atin ay pinangakuan lang. No? Sabi nga, nangako na nga, maasa pang tuto pa rin. No? Marahil yung iba sa atin ay nakatanggap ng napakahalagang pangako. Marami sa atin nakatanggap ng pangako mula sa mga magulang, mga kaibigan o mga minamahal sa buhay. Ngunit, alam niyo po ba na mayroon isang pangako na higit pa sa lahat? Ito po ay ang pangako ng Espiritu Santo. Doon po sa binasang text kanina sa Gawa chapter 1 verse 8, sabi doon, subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag ang Espiritu Santo ay dumating sa inyo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria at hanggang sa dulo ng mundo. Ito po yung pangako ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. No? Yung last minute bago po siya muling umakyat sa langit, ito po yung sinabi niya sa kanyang mga alagad. No? Maghintay kayo sa Jerusalem. No? Ano sabi niya? Tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag ang Espiritu Santo ay dumating sa inyo. Ito po yung pangako na nagbago sa buhay ng mga alagad. Ito po yung pangako na patuloy nagbibigay ng kalakasan sa atin magpahanggang ngayon. Ito po yung pangako ng Panginoon na napakahalagang pangako na inilalaan niya sa lahat ng alagad niya. No? At kagaya po ng nangyari sa buhay ng mga alagad noong unang panahon, ito rin po ay maaaring makapagpabago sa ating buhay. So sa umaga pong ito,
titingnan po natin ang kahalagahan ng banal na Espiritu sa ating buhay. Tayo po sandaling manalangin. Dakilang Diyos, sa umagang ito muli po ay lumalapit kami sa inyo, umaasa sa inyong presensya, umaasa sa kapangyarihan ng inyong banal na Espiritu. Puspusin niyo nga po kami, Panginoon. At sa umagang ito, Panginoon, naririto kami, naghihintay sa inyong pangungusap, Panginoon. Naririto kami, Panginoon, handang makinig. Naririto kami, Panginoon, binubuksan ang aming mga puso't isipan. Kung ano man po ang inyong mensahe sa umagang ito, handa po namin tanggapin. At nawa nga po, ito po'y tumimo sa aming puso at isipan. Salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. This morning ay explore po natin ano po ba ang kahalagahan ng Banal na Espiritu at ano po bang nagagawa niya sa ating buhay. Una po, makita po natin yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa ating buhay para sa ating misyon. Ang unang bahagi po ng pangako ito ng Panginoon ay sabi niya, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Doon po sa Acts 1:8, yung first part po nito, sabi ng Panginoon Jesus, you will receive power. Tatanggap kayo ng kapangyarihan kapag ang Espiritu Santo ay dumating sa inyo. During that time po, ang Espiritu Santo ay wala pa sa mga disciples kasi nandito pa si Jesus. Kasi yun yung pinapangako niya, napapalit sa kanya kapag siya ay bumalik sa langit. So during that time, hindi pa sila puspos ng Espiritu Santo, wala pang Spirit sa kanila. So, kaya sabi ni Jesus, kapag dumating sa inyo ang Banal na Espiritu, tatanggap kayo ng kapangyarihan. Dahil once ang Espiritu Santo ay nanahan sa ating buhay, you will receive power, sabi ni Jesus. At tayo po ay magkakaroon ng kapangyarihan. Wala pong magic dito, wala pong power na makakalipad ka o anumang power na iniisip natin. Ito po yung power, sabi ni Jesus, na kayo ay maging alagad ko. At sabi niya, ito pong power na ito ay isang supernatural power. Ito pong kapangyarihan na ito ay hindi galing sa tao, kundi mula sa Diyos. Isang supernatural power na napakalakas, isang lakas na napakalakas ng ating, o nagpapalakas ng ating pananampalataya at nagbibigay ng tapang para ipahayag si Kristo. So makita po natin during the day of Pentecost, nung pong araw ng Pentecost, yung mga disciples, bumaba sa kanilang spirit na parang dilang apoy. So bawat isa sa kanila ay napuspos ng Banal na Espiritu at sila po'y pinanahanan ng Espiritu Santo at sila po'y nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika. Iba't ibang wika na naiintindihan nung nando sa kanilang mga audience. So sa bawat wika na nando doon, na nakikinig sa pangangaral ng mga alagad, naintindihan po nila yung mensahe dahil ito po mga alagad, nung po napuspos ng Banal na Espiritu, ay nagsalita sa kanilang sari-sariling wika. So, napaka-powerful po itong power na ito na pinagkaloob ng Panginoon sa mga disciples. Kaya po nung araw na yon, sabi sa Biblia, 3,000 alagad o 3,000 kaluluwa ang nadagdag sa mga mananampalataya ng Panginoon. So imagine, sa loob ng isang araw, isang pangangaral, 3,000 kaluluwa ang naligtas at nadagdag sa mga mananampalataya sa Panginoon. So kaya po itong power na ito na sinasabi ni Jesus, na sinasabi niya, natatanggapin natin, ay napakalakas at ito'y nagpapalakas sa atin, nagpapalakas ng ating pananampalataya, nagbibigay sa atin ng boldness para tayo po ay ibukas ang ating bibig, ipahayag ang magandang balita at ang mga makakapakinig nito ay maligtas. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas at kakayahan para magampanan natin ang ating misyon bilang mga tagasunod ni Jesus. Katulad ng sinabi niya sa gawa o sa Acts chapter 1 verse 8, tayo tatanggap ng kapangyarihan mula sa Espiritu Santo upang maging mga saksi niya sa buong mundo. Ang kapangyarihan na ito ay nagbibigay ng tapang, nagbibigay ng karunungan, at nagbibigay ng mga kaloob na espiritual upang ipahayag ang mabuting balita at maglingkod ng may buong puso at pananampalataya. Noong ako po'y bagong Christian pa lang, natatakot po akong mag-share ng gospel. Natatakot akong i-share aking pananampalataya. Para bang palaging may kaba, laging may hiya. Kasi katulad ng marami sa atin, ako po'y isa ring introvert, mahihiyain ako. At kaya po, every time na iisipin ko mag-share ng gospel, ako po'y
nakakaramdam ng kaba, nakakaramdam ng pagkahiya. No? Pero nung naunawaan ko po, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay kasama ko, nung naintindihan ko ito, nagbago yung aking pananaw. Nagsimula ako mag-share ng salita ng Diyos sa mga kaibigan, sa mga kaklase, at sa iba pang mga taong nagkakaroon ng pagkakataon na mashiran. Hindi ko ito nagagawa dahil sa aking sariling kalakasan, hindi ko ito nagagawa dahil sa aking sariling karunungan. Ito po ay dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nananahan sa akin. Isang araw po, mayroong isang tao na gustong magbigay ng liwanag sa kanyang bahay. So ang ginawa po niya, binili po niya yung pinakamagandang ilaw na nakita niya doon sa bilihan ng mga ilaw at ikinabit niya ito, in-install niya ito sa kanilang kisame. Ngunit kahit na anong ganda ng ilaw, kung ito po'y hindi nakakonect sa power source, hindi po ito magbibigay ng liwanag. So ang ginawa niya kasi, bumili siya ng ilaw at kinabit lang niya sa kisame. Hindi naman niya kinonect doon sa power source. No? So kaya naghihintay siya magbigay ng liwanag pero wala siyang nakitang liwanag. Dahil kahit na anong hintay niya, kahit na anong ganda ng ilaw, kung ito po ay hindi nakakonect sa power source, ito po ay hindi magbibigay ng liwanag. Ang ilaw na walang kuryente ay katulad ng ating misyon kung wala ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kapag tinanggal po natin yung power source ng mga ilaw na yan, hindi po yan magbibigay ng liwanag. Ganon din po ang ating misyon kung wala ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kahit na gaano kaganda yung ating mga plano, kahit gaano kaganda yung ating mga programa, kahit na gaano kaganda yung ating kagustuhan na maglingkod, kung hindi tayo nakakonect at puspos ng Banal na Espiritu Santo, wala itong saysay. Ang kuryente ay kumakatawan sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Siya ang nagbibigay ng liwanag at kapangyarihan para maisakatuparan natin ang misyon ng Diyos sa ating buhay. Pangalawa, ang pagpapalawak ng Ebanghelyo sa bawat sulok ng mundo. Sabi ni Jesus, kayo'y magiging mga saksi ko. Unang bahagi ng kanyang pangako, sabi niya, tatanggap kayo ng kapangyarihan. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. Then sabi po, doon sa pangalawang bahagi ng kanyang promise, kayo'y magiging mga saksi ko hanggang sa dulo ng mundo. Ang pangako ng Espiritu Santo ay hindi lamang para sa atin, kundi para sa buong mundo. Tayo ay tinawag lamang upang dalhin ang liwanag ni Kristo saan man tayo naroroon. So saan tayo pumaparoon sa bawat araw, yun po yung ating Jerusalem, yun po yung ating Samaria, at kung saan man po tayo dadalhin ng Panginoon in the future, yun po yung sinasabi ng Panginoon na dulo ng mundo. No? So maaaring yung ating Jerusalem ngayon ay yung ating nasa inner circle, family, friends, no? Yung mga lagi nating kasama, maaaring yan yung ating Jerusalem ngayon. No? At yung ating Samaria, yung maaaring yung ating workplace, yung ating school, or anything na pinupuntahan natin, or any place na pinupuntahan natin. No? And in the future, who knows, baka isa sa atin dito ay dadali ng Panginoon sa ibang lugar para magmisyon. Ang pagpapalawak ng Ebanghelyo ay ang pagtupad ng misyon na ibinigay ni Jesus sa bawat Kristiyano. Ano po yung misyon na binigay sa atin ng Panginoon? Ano yung misyon na binigay sa bawat Kristiyano? Na dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan hanggang sa dulo ng mundo. Yun po yung lagi nating naririnig, nababasa sa Matthew chapter 28, 19-20, the Great Commission. Na dalhin ang mabuting balita hanggang sa dulo ng mundo. Hindi lang ito para sa mga pastor, hindi lang pa ito para sa mga missionaries, ito'y tungkulin ng bawat isa na may pananampalataya kay Jesus. So kung sinasabi mo, ikay mananampalataya ni Jesus, ito po ay tungkulin mo na dalhin ang mabuting balita ng kaligtasan saan man tayo pumupunta. No? Sa tulong po ng Banal na Espiritu Santo, nagkakaroon tayo ng tapang
at kaalaman para ibahagi si Kristo sa ating pamilya, sa ating kaibigan, at maging sa mga taong hindi pa nakakarinig ng Ebanghelyo. Mahirap pong gawin ito kung gagawin natin sa ating sariling kakayahan. Hindi po natin kaya. Pero sa tulong, sa lakas, sa kalakasan at kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ito po ay magagawa natin. Para po tayong isang ilaw sa dilim, na kahit maliit lang ang sindi, kahit maliit lang ang liwanag, kaya nitong pawiin ang kadiliman. Ganyan din po tayo. Kahit nagaano tayo kaliit, kahit nagaano kaliit yung ating testimonies, kaya nitong magdala ng liwanag ng Diyos sa iba. So wag po nating maliitin yung ating testimonies, yung ating personal testimonies, dahil maaari po itong gamitin ng Diyos para ang ibang tao makarinig nito ay makilala sa Kanya at maligtas. Ang ilan sa mga kabataan natin dito ay mahilig gumawa ng mga TikTok videos, mga FB Reels, no? In fact, hindi lang mga kabataan, pati yung iba nating mga adults ay mahilig din gumawa ng mga videos na ganito, no? So, mga kabataan, huwag lang puro kending-kending. Kapag gumagawa kayo ng TikTok video, no? Okay naman yung kending-kending, pero huwag lang puro kending-kending, no? Haluan natin ng gospel, samahan natin ng gospel upang mapalaganap ang mabuting balita ng kaligtasan. Alam nyo ba na malayo ang nararating ng mga kending-kending nyo na yan? No? Kung sa halip na kending-kending lagi ang ginagawa, samahan ng gospel, samahan ng mabuting balita, para yung makakapanood niyan ay makarinig din ng mabuting balita. No? So, hindi lang kapag baka mag-viral pa yung video mo, magkaroon ka pa ng chance na kumita. No? So, who knows, di ba? So, baka mamaya tatanggap ka na ng dollars dahil sa yung video na nag-viral. No? So, siguro mas maganda habang kumikending-kending ka, nagsishare ka ng gospel. No? Pero yung kending na wholesome naman, no? Huwag naman yung kending-kending na kagaya nung ewan ko kung napanood yung isang pastor kasama yung mga kasama na sa church na sumasayaw nung sayaw nung kilalang na hindi magandang tingnan, no? So, dinilit na yung video na yun kasi ni-request ng church, no? Pero yung pastor na sumasayaw-sayaw noon, hindi pa rin siya tumitigil, no? Kasi yung pastor na, hindi siya taga sa church, invited lang siya, tapos nagsayaw-sayaw sila. Ewan ko, kilala si Elias. So, yung popular na sayaw ni Elias, yun yung sinasayaw nila sa church, no? So, kaya, hindi maganda ang mensahe ng sayaw na yun, no? Kasi may pag-ganun-ganun eh. Oh. So, mga kapatid, sa pangatlong punto po, ang sabi rito, ang Espiritu Santo, gabay at kaagapay sa ating buhay. So, hindi lamang kapangyarihan ang binibigay ng Espiritu Santo sa atin. Siya rin po ay ating gabay at kaagapay. Sa tuwing nahihirapan tayo, sa tuwing naguguluhan tayo, siya po yung nagbibigay sa atin ng direksyon at kapayapaan. Ang Espiritu Santo ay hindi lamang nagbibigay ng kapangyarihan, siya rin po ay ating kaagapay, tagapagturo sa bawat araw ng ating buhay. Siya po ay nagbubukas ng ating isip sa katotohanan. Siya po ay nagbumulat sa atin, siya po ay nagtuturo sa atin ng mga katotohanan. Siya po ay nagbibigay ng direksyon, nagpapalakas ng ating pananampalataya. At sa gitna ng mga hamon at pagsubok, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng kapayapaan at karunungan kung paano natin haharapin ang lahat ng bagay na ating pinagdadaanan. Siya yung ating kasama, siya yung ating kaagapay, at siya po yung hindi nang iiwan. Kahit kailan, hindi kanya iiwanan. Maaring iwanan ka na ng iyong lahat ng iyong kaibigan, iwanan ka na ng iyong buong pamilya, pero ang Espiritu Santo hindi kanya iiwan. Siya lang yung tapat sa pangako na hindi kanya iiwan. May kanta dati yun, di ba? Hindi kita iiwan. Pero alam naman natin yung mga nangangako niyan. Yung nagsasabing walang iwanan. Pagkatapos ng magsabing walang iwanan, nagkahiwalay na kinabukasan.
So, pero ang Espiritu Santo, hindi kanya talaga iiwanan. Kahit na tayo lumalayo minsan, pero hindi ka pa rin niya iiwanan. Hihintayin kanyang bumalik, pero hindi kanya iiwanan. So, kapag nagbibiyahe tayo at hindi natin kabisadong daan, di ba minsan gumagamit tayo ng Waze o Google Maps. So, noon ang gamit natin ay yung talagang mapa. Pero ngayon, nasa gadget na lang. Kung hindi mo alam may pupuntahan mo, i-Waze mo lang o i-Google Map mo, madali ka na makakapunta sa iyong pupuntahan. So, dito sa mga apps na ito na ginagamit natin, pinapakita dito yung mga pinakamabilis na ruta at nagbibigay din ito ng warning kapag may mga traffic o aksidente sa lugar na dadaanan mo. So makakalipat ka ng ibang daanan kung halimbawa ay masyado matraffic yung dadaanan mo. So bibigyan ka niya ng ibang daan para makaiwas ko doon sa matinding traffic. So ito po yung ginagamit ng marami ngayon. Even yung mga delivery riders, ginagamit po nila itong mga apps na ito para madali sila makapunta doon sa kanilang mga lugar na pupuntahan kahit hindi pa nila alam yung lugar na yon. So katulad itong mga apps na ito, sa gitna ng mga pagsubok at hamon, ang Espiritu Santo ang siyang nagiging gabay natin. At siya yung ating kaagapay. Kung minsan naliligaw tayo o naguguluhan kung anong dapat gawin, ngunit kapag tayo nakikinig sa Kanya at nagpapasakop sa Kanyang pangunguna, dadalhin niya tayo sa tamang landas. Yung landas na ligtas, yung landas na matiwasay, at yung landas na ayon sa kalooban ng Diyos. Meron isang OFW sa Middle East, nagkwento po siya na gusto na niyang sumuko sa dami ng pagsubok. Alam naman natin ang buhay ng mga OFWs natin, lalo kapag nasa Middle East, napakahirap ng kanilang buhay. At itong OFW na ito, gusto na niyang sumuko sa dami ng kanyang problema. Mahirap na yung kanyang sitwasyon, tapos yung problema pa niya rito sa kanyang pamilyang iniwan sa Pilipinas, dumadagdag pa. So kaya minsan, sabi niya, gusto na niyang sumuko. Pero sa tuwing nagpipray siya, nararamdaman niya na may paalala at kapayapaan mula sa Espiritu Santo. Sabi nitong OFW na ito, hindi ko man kasama ang aking pamilya, pero kasama ko ang Diyos sa bawat laban. Ganun po ang ating Diyos. Ano man yung ating laban, ano man yung ating pinagdadaanan, kasama natin siya. At ang maganda po rito, ang kanyang pangako, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Sa lahat ng laban sa ating buhay, sa lahat ng mga pagsubok, sa lahat ng mga problema, kasama natin siya. At siya nagbibigay sa atin ng gabay, siyang nagbibigay sa atin ng ligtas na dadaanan upang lagpasan, pagtagumpayan ang lahat ng ating pinagdadaanan. Mga kapatid, ang pangako ng Espiritu Santo ay para sa atin. Hindi lang noon, kundi hanggang ngayon. Nais niya tayong bigyan ng kapangyarihan, nais niya tayong gamitin upang palaganapin ang kanyang kaharian. Nais niya tayong gabayan sa ating bawat hakbang. Ang tanong, bukas ba ang puso mo na tanggapin at magpasakop sa Kanya? Kung handa tayong magpasakop sa Kanya, yan po yung gagawin niya sa ating buhay. Ang kailangan lang po, yung ating willingness na tayo ay magpasakop sa Kanya, isuko ang ating buhay sa Kanya, at hayaan natin na Siya ang manguna sa ating buhay. Hayaan natin na Siya ang maghari sa ating puso. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa pangako ng Espiritu Santo. Inaamin namin na madalas kami mahina at natatakot. Ngunit ngayon, binubuksan namin ang aming puso. Puspusin niyo po kami ng inyong Espiritu. Bigyan niyo po kami ng tapang na ibahagi ang inyong salita at patuloy kaming gabayan sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po, Pastor Rafi Malang, sa salita ng ating Panginoon. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa ating tithes and offering. Bahagi ng ating pagsamba ang pagbibigay. Ngayon po, tinatawag ko na po si Ate Leisure Galito.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa pong another privilege na sambahin po natin ang ating Panginoon sa papamagitan po ng ating pagkakaloob sa araw na ito. Alam ko po na sa bahay pa lang ay ating pinaghandaan na ang ating pasasalamat o bahagi ng ating pasasalamat sa lahat ng ating natanggap sa Panginoon. Sabi niya po dito sa 2 Corinthians 9 verse 7 or 6 to 7 and 7 to 8. Remember this, the one who plants a few seed will have a small harvest, but the one who plants a lot will have a big harvest. Verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give. You should not give if it make you unhappy or if you feel forced to give. God loves those who are happy to give. Amen. Praise God. And verse 8, and God can give you more blessing than you need. Totoo naman po talaga ang kanyang salita na hindi pa natin na ilalapit sa Panginoon ang ating pangangailangan, ipinoprovide niya na. But sa isang katulad ng isang magulang at anak, nais ng Panginoon na tayo ay patuloy na lumalapit sa Kanya. At nagtitiwala na ipagkakaloob, ipoprovide niya yung ating pangangailangan. As long na tayo ay mayroong pagtitiwala at pananalig na bawat na pagsubok, especially sa ating financial aspect, nagtitiwala tayo sa Panginoon na, Lord, you are the provider, di ba? You are the big sources of everything na kailangan namin. So sa araw na ito, alam ko po na handang-handa na po natin ang pagkakalob sa ating Panginoon. At nais ng Panginoon na matunghayan na mayroon tayong pusong may masayang pagkakalob sa Kanya. Amen? Praise God. Kayo po ay malaya pong makakalapit na po sa harapan. Praise God, tayo po ay muling manalangin. Dakilang Diyos sa lahat, kami po ay muling nagpapasalamat sa inyo sa magandang araw na ipinagkalob niyo po sa amin. At kami po ay nagkatipon-tipon, Lord, sa lugar na ito, sa inyong sambahan, Panginoon, upang pasalamatan ka, purihin ka, Panginoon, at dakilain ang iyong dakilang pangalan, Panginoon. Sapagkat karapat dapat ka, Lord, na makatanggap nito, Panginoon. Naririto po, Panginoon, sa aming harapan ng aming mga kaloob. You deserve, Lord, all the offering this, Lord God, sapagkat sa iyo po nagmumula ito, Panginoon. Gamitin mo ito, Panginoon, sa ikalalagupan ng iyong gawain, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa patuloy na biyaya mong aming natatanggap sa araw-araw. Lord God, patuloy mo increase ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon, at patuloy na maging malalim kami sa pananampalataya sa iyo. Salamat din po sa pagkakaloob ng iyong banal na Espiritu upang maging gabay sa amin sa araw-araw at patuloy na mabigay ng courage, Father God, to share your gospel, Panginoon, at ma-reach out pa, Lord God, ang iba pang mga anak mo, ang mga tao, Lord God, na hindi pa nakakilala sa iyo. Lord, let us, Lord God, make us a little shadow of your light, Father God. Tulungan mo kami sa lahat ng aming gagawin. Ikaw po ay aming mabigyan ng kapurihan at pasasalamat. At tunay nga, gamitin ng aming buhay, Panginoon. Ano man ang aming ginagawa, Lord, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit kami ipatuloy na nabubuhay, Panginoon. Salamat po sa magandang panahon na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. At salamat po, naririto ang bawat isa, Lord, na kami isama-sama magpupuri at sasamba sa iyo, Panginoon. At patuloy namin pinagkakatiwala sa iyo ang aming bukas, Panginoon. At patuloy na ang aming mga alalahanin ay pinagkakatiwala namin sa iyo. Ikaw ang aming Diyos na buhay na kailanman na hindi nagkulang sa amin. At patuloy ka namin kasama sapagkat ang iyong banal na Espiritu ay aming kasama, Panginoon. Salamat po. Patuloy na binabalik po namin ang lahat ng pasasalamat sa iyo at kaluwalhatian sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.
Praise God. Maraming salamat po, Ate Leisure Galito, para sa ating tithes and offering. Para naman po sa ating announcement and acknowledgements, pinapasalamatan ko po ang ating MC, yours truly, maging sa atin pong scripture reading, si LJ Malang, call to offering, Ate Leisure Galito, para rin po sa ating praise and sa ating speaker, si Pastor Rafi Malang, and sa ating praise and worship team, na pinangunahan tayo sa ating pananambahan sa umagang ito. Maraming salamat po. At pinapasalamatan ko rin po ang bumubuo ng Sound and Tech. Salamat po, Pastor Vlad, sa patuloy na pagsuporta sa atin at sa patuloy na pag-e-edit para sa maia-upload natin lagi sa YouTube. And next naman po, para sa ating samba. Next, sa ating devotion, kaninang umaga, si Pastor Vlad Venus. At maging sa ating next week naman po, ang ating MC, si Monica Fernandez. Call to worship, Monica Fernandez. Offertory, Eliza Malang. Scripture reading, Myrene Venus. At sa announcement, Monica Fernandez. Ngayon naman po sa ating mga church activities, prayer meeting, every Wednesday at 8 p.m. dito po sa ating simbahan. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na makiisa. At sa atin pong youth small group, every Saturday, 4 p.m. At sa atin naman pong Children's Sunday School, every Sunday at 3 p.m. At maraming salamat din po sa walang sawang sumusuporta sa ating mga children, children. At sa atin pong Dawn Watch, every Saturday at 5:30 a.m. Another announcement, salamat po sa mga naglinis kagabi sa Youth and Young Pro. Kahit po masama ang panahon, hindi po kayo nagsawa na sumuporta. At sa iba naman pong mga announcement, leadership training, June 14, Saturday at 7 a.m. Session 3 and 4 na po ito. Kahapon po, meron din pong leadership training na pinapangunahan po tayo ni Pastor Rafi Malang. At sa atin naman pong mga June celebrant, June 1, Queenie Rose Vasquez. Ngayong araw po ito. At sa atin naman pong, sa kasunod naman, June 5, Sister Edith Toledo. June 18, Bob Taton. June 20, Justin Soriano. At June 25, Henrik Malang. Pangiti-ngiti lang yan. Maraming salamat po. At ngayon naman po, para sa ating communion, bilang mga mananampalataya, tayo po ay magkakaroon ng banal na hapunan. Inaanyayahan ko ang lahat na handang makibahagi, na maghanda ng kanilang mga puso't isipan. Muli po, tinatawag ko si Pastor Rafi Malang. Magandang umaga po uli sa inyong lahat. Ngayon po ay muli nating pinagdiriwang ang banal na hapunan o Holy Communion, the Lord's Supper. Sa bawat pagtanggap po natin ng tinapay at grape juice, ito'y paalala ng kamangha-manghang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus. Ngunit minsan, dahil paulit-ulit natin itong ginagawa, paulit-ulit natin itong pinagdiriwang, nagiging pamilyar. Nagiging pamilyar na lang ito sa atin na para bang isang simpleng ritual na lang. Merong kwento tungkol sa isang pamilya na taon-taon ay nagtatayo sila ng Christmas tree. Tuwing December, inaayos nila yung Christmas tree, pero dumating yung panahon na parang naging formalidad na lang ang lahat. Hanggang sa isang taon, nakalimutan nilang ayusin yung Christmas light doon sa kanilang Christmas tree. At doon nila naisip, bakit nga ba natin ito ginagawa? So napaisip tuloy sila, bakit ba tayo gumagawa nito taon-taon? Tinatayo natin yung Christmas tree, nilalagyan natin ng mga decoration. So nagtatanong sila, bakit nga ba natin ito ginagawa? So ang ginawa nila ay upang
mas maging meaningful at magkaroon ng sense yung kanilang ginagawa taon-taon, ay binalikan nila yung tunay na diwa ng Pasko. Ganun din po sa ating paglapit sa hapag ng Panginoon. Kapag ito'y ginawaan lang nating ritual, nawawalan po ng meaning, nawawalan ng sense. Again, isang paalala po ng hapag ng Panginoon, ang communion ay hindi lang ritual. Ito'y paalala sa atin ng buhay kay Jesus, ng ating kaugnayan sa Kanya at ng ating pag-asa sa Kanyang pagbabalik. Ngayong umaga po, nais kong ibahagi ang tatlong mahalagang katotohanan mula sa John chapter 6 verses 35 o 53 to 58. Una po, si Jesus po, ibinigay po niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Sabi sa verse 53, "Unless you eat the flesh of the Son of Man and drink His blood, you have no life in you." Wala po tayong buhay kung tayo ay walang kaugnayan sa Panginoong Hesus. Hindi po literal na kakainin natin yung kanyang laman, iinumin yung kanyang dugo. Ang sinasabi po rito, kung wala po tayong kaugnayan sa Kanya, ay wala tayong buhay. Ang sinabi ni Jesus ay nagpapakita ng kanyang ganap na pagbibigay buhay. Binigay niya yung kanyang katawan, inalay niya yung kanyang katawan na nagsisimbolo sa tinapay ng buhay. At yung kanyang dugo, ang katas ng ubas ng bagong tipan. Hindi lamang niya binigyan tayo ng halimbawa ng pagmamahal, siya mismo ang naging handog para sa ating kaligtasan. Para sa isang magulang na handang isakripisyo ang lahat para sa kanyang anak. Nung bata pa ako, naaalala ko yung nanay ko na nagbigay ng lahat ng kanyang pagod, ng oras at minsan yung kanyang sariling pagkain, binibigay pa sa kanyang anak. Ang ginawa ni Jesus ay higit pa diyan. Siya mismo ang nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Habang kumakain tayo ng tinapay mamaya at umiinom ng katas ng ubas o yung grape juice, alalahanin po natin mga kapatid, ang buhay ko ay dahil sa buhay na ibinigay ni Jesus para sa akin. Pangalawa, communion calls us to deep fellowship with Him. Sabi niya, "Whoever feeds on my flesh and drinks my blood abides in me and I in him." Ang pagkain ng tinapay at pag-inom ng grape juice ay simbolo ng ating malalim na pakikipag-isa kay Kristo. Hindi lang po ito isang pisikal na pagkain, ito po'y paalala na tayo ay tinatawag na mabuhay sa Kanya at para sa Kanya. Ang banal hapunan ay paanyaya para patuloy tayong mamuhay ng may pagkakaugnay kay Kristo. Isipin po natin ang isang puno at ang mga sanga nito. Ang sanga ay mabubuhay lamang kung nakakabit ito sa puno. Ganon din po tayo. Ang ating espiritual na buhay ay nakasalalay ni Jesus. Kung tayo ay hiwalay sa Kanya, tayo ay matutuyo at mawawalan ng sigla. Ang banal hapunan ay nagpapaalala sa atin na manatiling nakakabit o nakakonek kay Jesus. Ngayon po tayo tatanggap ng banal hapunan, itanong natin, Panginoon, paano ko po ba mas mapapalalim ang aking relasyon sa iyo? Pangatlo, communion points to our hope in Christ's return. Verse 58, "Whoever feeds on this bread will live forever." Mga kapatid, hindi po nagtatapos ang lahat doon sa krus. Ang banal hapunan ay paalala ng pangako ni Jesus na tayo ay Kanyang itataas sa huling araw. Na tayo ay Kanyang isasama sa Kanyang kaharian sa huling araw. Habang tayo po ay kumakain ng tinapay at umiinom ng grape juice, ating sinasariwa ang ating pag-asa. Ano ba itong pag-asa na ito? Ang Kanyang pagbabalik upang tayo'y makapiling magpakailanman. Yun po yung tinatawag sa Biblia na blessed hope. No? May isang mangingisda na tuwing aalis siya, bago siya pumalaot sa dagat, sinisigurado niyang maayos yung kanyang lambat at bangka. Bakit? Dahil alam niyang babalik siya. Ganon din po si Jesus. Hinanda niya ang lahat at ipinangako niya, "Ako'y babalik para sa inyo." Ang banal na hapunan ay paalala na hindi tayo nag-iisa.
dahil may pag-asa tayong darating. Habang lumalapit tayo sa hapag ng Panginoon, pasiglahin natin ang ating pananampalataya at ang ating pag-asa. Darating ang Panginoon at makakasama natin siya magpakailanman. Ang banal na hapunan, mga kapatid, ay hindi lang isang tradisyon, hindi lang isang ritual, hindi lang nakaugalian o nakasanayan natin. Ito ay buhay na paalala ng tatlong mahalagang bagay. Ang buhay na binigay ni Jesus para sa ating kaligtasan, ang paanyaya na malalim na pakikipag-isa kay Kristo, ang ating pag-asa sa Kanyang muling pagbabalik. Huwag nating kalimutan ang mga katotohanan ito. Ito ang nagbibigay buhay, nagbibigay lakas, at nagbibigay pag-asa sa ating lahat. Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na minsan pa kami po ay makabahagi sa Holy Communion. At sa amin pong paikibahagi, pinapakita namin ang aming pagiging isa at pagkakaisa sa inyong katawan. Salamat po, Panginoon, na sa pamagitan po nito kami po ay pinag-iisa ninyo at binibigkis ang inyong pag-ibig. Salamat po dahil kasama ka namin sa selebrasyon ng banal na hapunan na ito. Nawa po sa pagtanggap namin ito, tanggapin namin ang pagpapalang nilalaan nyo sa aming buhay. Ang kagalingan sa mga karamdaman, katugunan sa mga panalangin, probisyon sa mga pangangailangan. Nawa po sa pagtanggap namin ito, patuloy kang mangusap, magministeryo sa bawat isa. Hipuin niyo po ang bawat buhay. Hipuin niyo po ang bawat tatanggap nito. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na may kibahagi sa banal na hapunan na ito. At sa umagang ito, Panginoon, amin pong kinikilala na kung kami po ay mayroong kasalanan sa aming puso, hindi po ito magiging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Kaya po sa pagkakataong ito, O Diyos, kami po ay buong kababaang loob na lumalapit sa inyo. Pakalinisin niyo nga po ang aming mga puso. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan upang sa gayon kami po ay maging karapat-dapat sa paikibahagi sa banal na hapunan na ito, Panginoon. Pagpalain niyo rin po ang mga elemento, ang tinapay at grape juice na nagsisimbolo sa inyong katawan at dugo na amin pong isinantabi para sa dakilang gawain na ito. I-consecrate niyo po ang mga elementong ito. At sa gayon, Panginoon, ang bawat tatanggap nito ay mapagpapala. At sa pagtanggap namin ito, Panginoon, mabigyan po namin kayo ng kaluguran. Salamat po, itong aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po tayo po ay tatayo at nalapit upang kumuha ng tinapay at juice at mamaya po ay sabay-sabay nating kakainin at iinumin. Sige po, pwede na po nating simulan.
For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Tanggapin po natin ang simbolo ng katawan ni Kristo. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Tanggapin po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa inyong kamanghamanghang pagmamahal. Salamat sa inyong katawan na nabayubay doon sa krus para sa aming mga kasalanan at sa inyong dugo na nagbigay buhay sa amin. Habang kami po ay lumalapit sa inyong hapag, linisin niyo po ang aming mga puso at palalimin ang aming pananampalataya. Patatagin niyo po ang aming pag-asa at ibalik niyo po ang kagalakan ng aming kaligtasan. Salamat, Panginoon, at muli naming pinapahayag, Ikaw ang aming buhay, Ikaw ang aming pag-asa, Ikaw ang aming Panginoon magpakailanman. Salamat din po sa oras ng pananambahan sa araw na ito. Salamat po sa mga awitin, sa mga panalangin at salita na aming narinig. Dalangin po namin na ito ay magpatuloy sa aming mga puso at magbunga ng pagbabago sa aming buhay. Naway patuloy ninyo kaming gabayan, palakasin at punuin ng inyong banal na Espiritu upang maging tapat kaming mga tagasunod ni Kristo. Ito nga po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo, pagliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at maging mapagpala sa inyo. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan. Amen. Amen. God bless you all.